Hi everyone! Welcome back to our channel. And I'm bored in here. Always magka-board na ko eh. Ayan. So laag na punta og adto ta sa Uma sa Taba, Carmen. Uma sa Taba. Taba bala, sorry. Uma sa Taba. Kasi ang Taba is a barangay in Carmen, Davao del Norte. So, swerte kaayo ta diri no sa Davao del Norte kay daghang kaayog suruyan bisan pa man og dili ta kagawas sa lain na probinsya. So dili gyapon ta mabore. So ato na lang i-post ang mga maayo kay na suruyan diri sa Tago ay sa Davao del Norte. Yan. So instant ni nalaag kay kagabi ra ni balan. Kagabi ra na ni balan og nahibalan na mo na barato ra daw kay entrance diri og daghan daw kaayo siya og pwedeng himuon. Maka-relax. Tanaw na to kung dili kayo crowded para makagawas ang mga bata. So, ayan, padulong pa mi, nangita pa mi sa lugar kay first time namo diri. So unya, I'll be back. Bye. Sa mga first time mo adto og Uma sa Taba nasama namo, dali ra siya tultulon. Kasi syempre mangutana ka sa mga tao na naa didto, pangitaon lang ninyo ang 7-Eleven dira sa ilang terminal, sa ilang public terminal, ug diretsohon lang yun na nimo nadalan. Kung makakita kag pinakaunang crossroad dira, patuo mo. Unya, makita ninyo, pangitaon ninyo ang barangay Taba. Where is it? In this side? Tara this way, Uma sa Taba. Yan, may nakalagay na Uma sa Taba. This is a star. What? 5 votes. So it's a little bumpy ride. It's a little Wala pa road siya na that's semento. super bumpy. It's a small and bumpy road. So bumpy. I think we're circling. Yan, pagpasok nimo dito sa gamay na dalan, dire-diretsohon lang yun na nimo siya. Dili kaayo siya, dako na dalan, one way lang siya. Unya, wala pa siya nakasemento, so bumpy kaayo siya. Ang nakanindot sa among time, kay nagsayo man mi og adto, wala pa kaayo mi kasabay or kasugat. Kay once siguro kung naakay kasabay diri, mahirapan na ka or kasugat, mahirapan na ka mag-agi or mas madugayan ka. Kay one way raman yun ang dalan. Kanang buro siya isa ka adventure ba na adtuan nimo, unya kanang dili kaayo nindot ang dalan ni pag adto nimo sa lugar na inyong destinasyon kay malipay jud ka. Murag inana ang style, murag kinabuhi lang na the more na bumpy ang kinabuhi, the more na nindot ang destinasyon nato. So kapit lang at laban lang. Yan, hugot. Inahan. Ay, pwede na mabalin niya dito. May kape. Hi guys! Welcome back to our channel. Nandito na talaga kami dito sa Uma sa Taba. Taba kasi yung tawag ng barangay nila. So, Uma is farm. So, farm in the barangay of Taba. Ayan. So, we'll wait for Papa muna, naknak. We're going to wait for Papa. Yung entrance pala nila is 10 peso lang. 2 years old pataas yung may bayad. Kasi kung anong meron sa loob. Nagpark muna ang papa namin bago kami papasok sa loob. So, samahan nyo kami guys. We're so happy. I'm so happy. Yes, we're going to enter. Papa, dili na ka lagi makasunod ng tubig sa class. Ay na, ka-bright. Oy. Waterproof. Alexis, unsay nasulti nimo sa lugar? Murag
dyan yung uma pero uma white pots. Oh. And na, Papa's coming na. Let's go. The Jujubee Papa is here. So let's go inside. Eee. Wow, para siyang paradise. Oh, it's a throne. Wow, it's a throne. So pagpasok mo, meron silang parang trono. Pwede ka magpa-picture dyan. So, ang ganda ng daan. Oh, papasok. There's so many fish. Wow. Even black and orange. Oh, there's a big toad in there. There's a big toad. Sa kabilang side. And there's some fish. There's more in there. This way, Papa. This way, Papa. Tanaw sa mo ha. Balik ako, balik ako. Diri man tayo. Diri man pa. Isa man. Naibayad ang mga cottage, no? Pila. Asa na ang 50? Sige. So, na 100, na dito lang magpan, dito lang. 300. Dito raw magpili. Okay. Salamat, gang. Where's all the fishing ropes? Where's all the fishing ropes? Mamaya, mag-rent tayo. Mag-fishing There's kayo. not sila fishing rope. Oh, manghiraman ta. Magbayad ta. Wow. Look, meron silang lake. So, pwede kang mag-fishing. So pretty. Maybe there might be crocodiles in there. Yan. So, meron din silang boat. Look, there's a big lake. Ka-cute ng kanilang mga lubi. Pinagkagastuhan talaga. Mo na ilang mga 50. Sa mga gustong pumunta doon, maganda siyang pasyalan ng pamilya. Pero kung meron kang anak na maliliit, hindi siya kids safe yung lugar gaya nung resort na napuntahan namin, yung Six World Adventure. Kung mahilig ka kasi sa nature, perfect yun sa inyo. Lalo na sa mga nagdi-date, mga couples, couple goals. So maganda yun siya kasi meron privacy yung lugar. Tapos, ang napakaganda doon kasi you get a chance to fish, to go fishing. Kasi meron silang mga rentals, fishing rods, kung saan 10 pesos lang. Tapos, meron din silang boating na 100 pesos per hour. So, napakagandang opportunity para mag-unwind sa stressful na life. At isa din na tip, kung pupunta ka doon, dapat magdala na kayo ng pagkain. Wala namang corkage ang food. Kasi kung aasa kayo doon sa kanilang restaurant, mas konti pa lang yung kanilang mga staff. Hindi nila nabibilisan o hindi mabilis yung pagluto. So, nag-order ako ng maaga, mga 8 in the morning. Umabot na lang ng 10:30, hindi naibigay sa amin yung aming in order kasi nga kulang sila ng staff. Pero in fairness sa kanila naman, mababait sila at very accommodating. Yun nga lang, you have to bring your own food. Kasi nga yung mga anak ko nagutom na. Wala pa naman kaming dalang pagkain kasi instant yung pagpunta namin sa lugar na yon. So yun, kailangan tandaan. At
Another thing, kailangan lagi nating i-practice yung safety para sa atin sa lalo pandemic ngayon. So, pumunta kami doon ng Sunday ng umaga. So, umaga kaming pumunta, hindi pa masyadong maraming tao. Pero nung tanghali na, papunta na sa tanghaling tapat, marami nang dumarating na mga tao. So, naisipan namin umalis na agad sa lugar. So, kung gusto niyo pumunta sa isang pasyalan, ay kailangan pumunta kayo doon ng weekdays o di kaya mas maaga. Tapos, ayun, i-enjoy niyo yung moment habang kayo pa lamang. At huwag kalimutan, gaya ng meron akong nabasa na 2-year-old, 7-year-old pataas daw yung may entrance fee. Pero sa amin, nung pumunta kami, pinabayad kami yung 2-year-old ko hanggang sa amin. So, yung 3 months old ko lang ang hindi pinabayad. So, doon, medyo misinform yun na post. Wala din naman silang masyadong post sa kanilang official Facebook page. Pero may marami nang nagba-vlog tungkol doon sa lugar na yun. So, yun lang. May bayad yung 2-year-old pataas. Or siguro depende sa nakabantay doon sa labas. Ayan. So, maganda yung place. Very calming. Very naturey. Ayan. So, kung mahilig kayo sa nature, perfect talaga sa inyo yun. Hindi naman siya kalayuan. Kung taga Davao del Norte ka lang, hindi mo kailangang mag-red mark yung QR code mo. Ayan. So, yun lang po. Sa panahon ng pandemic kasi, yung mga bata kailangan din nating ilabas paminsan-minsan. Hindi naman yung totally ilabas natin araw-araw. Pero nagkakaroon din sila ng anxiety. Aminin natin. Kung tayo nga nagkakaroon ng anxiety na hindi na lumalabas, how much more yung mga bata. So, katulad sa akin na may maraming anak, nararamdaman ko yung anxieties nila. So, sinusubukan naming magplano, pumasyal sa mga lugar na hindi naman crowded at saka kailangan pa rin namin na gawin yung mga safety protocol para maiwasan yung magkakasakit kami ng COVID. Yun nga. So, kailangan pa rin nating maging stricto. Kailangan may mask, kailangan may social distancing, kailangan may dala-dala laging alcohol o sanitizer. Ayan. At ang sinasabi ko talaga sa mga anak ko, wag lumapit at maghahawak kung kahit saan. Ayan, so salamat po muli sa inyong panonood sa aking vlog. At sa hindi pa po nakapag-subscribe, please do subscribe at susubukan namin na mag-upload ng mga videos na makakatulong sa inyo para at makakatulong din sa ating probinsya. Ayan. So, ito po muli si Mami Jess saying bye!